Yo, yo, what's up mga kauma? Ayun na nga. So, ayun. So, yung gusto ko lang ipaalam sa inyo guys na yung isang live streamer ko is tinanggal ko na dito sa aming team, sa aming grupo na si John Crush. Tinanggal ko na siya kasi lumalaki yung ulo. Lumalaki ang ulo, gusto niya lahat ng desisyon ko papakialaman. Mamula pa VIPs to members. Although yung members naman talaga, itiniwala ko sa kanya yan. Sinasahuran ko siya dyan. At saka yung pagsisegment. Dahil natuwa ko sa kanya, sa katunayan, binild up ko siya. Binilhan ko ng sa background, binilhan ko ng name, kung nakikita nyo, at necklace. Hindi ko lang matanggap. At ang sinabi niya dito sa, mapakinggan nyo mamaya, na ang sinasabi niya dito is, sarili ko lang ang iniisip ko, kapakanan ko lang. Teka lang, saan mo nakita at nakuha yung salitang mong yan? O, baka hindi mo alam ang ibig sabihin yan. Kaya mo nasabi. But anyway guys, ganito kasi yun. Naririnig nyo lagi diba na gusto niya ng Realme. Nasa worth of 25,000 yun. So, lagi pa niya yung nung mga nakapas days, lagi niya pinaparinig yun. Pero may usapan na kami doon na ikukuha ko nga siya. Wait lang. Sabi ko, so, November 10 to 11, sabi ko, nakasit up na kinausap ko na yung kapatid ko. So, umuuna yung kapatid ko dun, so okay na dapat. In kaso, eto kasi, si Apa, nakita siya na sa ibang live, hanahabang na may naka-live sa YT. Although okay lang naman sa akin, yung si Apa lang nag-react dun. Ang kesyo kasi, nung sinend ko sa kanya para aware siya, nagalit. Yung sinend ni Apa sa akin, sinend ko sa kanya, yun ang kinagalit niya. At tinaway niya pa ako. Kung ano-ano niyang sinabi niya sa akin noon, ganyan, etc. Ganyan. Tapos about kay Apa, tapos after noon, nasa work ako, tapos Apa natutulog noon. Doon sa work niya. Tapos ako naman, natutulog doon sa kung saan siya nakadestino. Ako naman nasa work. Tapos, kung sino-sino niya yung tinawagan na para siraan si Christian. Si Apa nga. Sinisiraan niya. At kung ano-ano yung sinasabi niya doon. At nagdesisyon na doon sa OPL is na Nekesyo wala ng meet up. Nekesyo. Ang dami niya nang parinig doon. Dami na parang talagang nag-hysterical na siya. Parang yung utak niya gumano na. Miktad na talaga. Oo. So, nagulat ako nung madalang araw, break time namin. Ang dami niya ng message. Tapos, ang dami niya nang ginawa. Marami na nagme-message sa akin na kung anong nangyari. Wala akong kaalam-alam. Kasi kaya ko yung sinend yun to purpose. Kasi kami, nag-uusap naman kami. Kumbaga, close kami. Open forum kami. Hindi ko alam. Kesyo daw, sa pag-send ko daw nun, ang ibig kong sabihin dun, na, basta ang dami na. Masyado siyang advanced. Masyado siyang pre-predict. Kung ano-ano na yung mga masamang nasa isip niya. So, ang nangyari, ayun na nga. So, sabi ko sa kanya, press relax. Wala akong inisip about you. Relax ka lang, mamaya ka lang bubugbog. Nag-joke pa ako. Nung kinaumagahan na, may nag-message na sa akin na ni-remove si manager, si Apa yun, sa GC. Wait lang. Si manager yun? Isa siya sa gumagastos sa OPLS. Isa siya sa nagpapasahod at namimigay ng kung ano-ano man sa members or sa kung saan yung viewers dyan. Ni-remove sa GC ng isang president lang? Hello? Ha? Ha? Ha?
Isipin nyo, president, ni-remove ang manager? Samantalang yung president ang nagsasahod doon, ako at saka si Apa. May monthly siyang allowance sa amin, sahod. Maliban pa doon, kung ano yung mga kailangan niya, kahit pinarinig niya sa amin, kami kumukusa. Uukusa namin yun. Pero kaya ko pinapamukha sa kanya dito guys, kasi dahil sa sinabi niyang kapakanan lang namin ang iniisip namin. Kapakanan ko lang. Hindi ako nagbibilang Kasi kung nagbibilang ako, ang dami ko dapat bilangan. Siya lang ang ginanya ko kasi siya lang ang nagsalita ng ganyan. So ito, edi, nagalit na ako. Kasi, ba't nga ni-remove si Apa? Si manager. Dapat, pinag-usapan naman na lang, sinabi niya lang niya kung ano yung hinanakit niya. Hindi na pag-usapan sana. Maya-maya, may nagsabi sa akin, pati ako, tinanggal bilang isang admin. Ang kapal naman ng mukha mo. Ako ang bumuo. Ako ang bumuo. Ako ang nagbihis sa'yo. Ako nang bumuo kung sino ka ngayon at kung anong meron ka. At isa doon kaya binigyan kita ng opportunity na may sahod kasi naaawa ako kay Sis Bel. Palamunin ka lang kasi dyan. 'Di ba? Naawa ako kasi may ginawa kang katarantaduhan at yun ay alam ko. Sinabi sa akin yun. Gusto mong ilabas ko dito? About sasakyan yun. Nagsinungaling ka lang sa amin. Na lagi mong dinadaing sa akin na yung sasakyan na yun is, ano sabi mo, nakasangla? No. Ay sabi mo, nasa paayusan pala, sabi mo. Oo, yun ang sabi mo, nasa paayusan. Yung pala is nakasangla. Okay, maingay guys. Kasi yung John Crush na yan, gumawa ng katarantaduhan. Ginawa niyan. Kaya naawa ako kay Sis Bel, hanggang doon na lang. Pero, pag umangal ka pa, ilalabas ko yun. Masyado ka na kasi. Kung ni-remove kita sa VIPs, tinanggal kita sa OPLS, just move on. Kasi ayoko ng toxic dito. Lahat na, si Steph, gusto may patanggal. Si Daddy Cole, ayaw mo paggamitin sa YT. Sila ang gusto mong mawala, pero ikaw yung nawala kasi dahil sa attitude mo. Masyado kang mapanira, masyado kang mapanghusga. Ako naman, dahil gusto kong suportahan kita, kasi ginagawa mo naman talaga yung trabaho mo, at sila may pagkukulang din naman, kaya mas sinuportahan kita. Pero, na-realize ko na mali. Mali. Kasi hinahawakan mo na ako sa liig eh. Gusto mo ikaw na ang masunod? Teka. Diba? Huwag ganun. Tapos sabihin mo sa akin ngayon, kapakanan ko lang ang iniisip ko? Diba meron pa kayong MK watch na parating? Nauna lang yung necklace na suot-suot mo. Sabi mo sa akin, kailamunin ko yung pera ko. Balik mo yung pera ko. Lalamunin ko sa harapan mo. Ibili ko ng prutas yun. Lalamunin ko. Ibalik mo. Nung buo. Sabi mo, ibalik mo. Yung mga bigay ko, balik mo. Mas gustuhin ko pang ibigay dun sa mga pulubi doon sa labas. Kaysa yung katarantado, kaysa sa'yo, katulad mong tarantado. Binigay na ang lahat-lahat na spoiled, so lumaki ang ulo. Hindi ako nanunumbat, hindi ako manunumbat guys. Pinamumukha ko lang sa gagong to. Ang ginawa namin. Kasi hindi niya nakita, sinabihan niya kami, makasarili kami. Kapakanan ko lang yung sinasabi ko. Watch this. Listen and carefully. At ito pa guys, ang sabi niya mga kauma, ganito. Kinuha daw namin siya as a president
kahit may team siya. At sinira daw namin yung team niya. Ganito yan ang totoo. I'm sorry kasi mami-mention ko dito ang ibang team ha. Doon sa team ako magsasorry kung anong team ang babanggitin ko. Doon siya galing sa team ng Spark. Na hindi sila nagkaintindihan doon. I mean, ayaw din siya doon. Kaya siya inayawan. So, umalis siya doon. Ang ginawa niya, nag-message sa akin. Hanapin ko yung message na hindi ko pa nahinanap. Ang sabi niya sa akin, nag-message siya at tumawag siya, nakausap kami noon. Ang sabi niya is, gagawa siya ng grupo, kukunin niya si Apa ng co-founder, siya yung founder. Ang sabi ko, no. Big no. Kasi, yung founder doon sa kabila is kaibigan ko. So, hindi ako pumayag. Ayoko ka na, baka isipin na, di ba, nakipagganyan, no. So, hindi ako pumayag. So, kalaunan, naisip ko, kasi okay naman siya sa akin, si John Crush. No, lagi nagtatambay sa akin yan, kasi gifter nila ako. Inisip ko na, ano kayang gumawa na lang ako ng ng family or group, pero hindi ako maghahawak kasi ayoko nga sumakit yung ulo ko. Kasi di ba pag may member, kausapin man ganda, ganyan. So, kinuha ko siya. Nag-usapan namin ni manager na si John Crush, yung president, ikaw yung manager, ako yung puno. Pero, doon sa under niya, hindi ako makikialam. Sa VIPs at segment lang ako. Kasi tayo guys, tumutulong tayo sa PWD, sa may mga sakit, mga matanda, or sino pa mang tutulong sa atin na kaya natin tulungan. Doon ako kasi busy. Kaya hindi ko magampanan bilang isang mamumuno. So, naisipan namin na kunin siya at bibigyan ng allowance. So, doon sa pagiging founder lang, pagiging president niya, 1,000 yung bigay namin sa kanya. Pero maliban doon, nagbibigay kami ng pamerienda or etc. Ganyan kami dalawa ni Apa. And then, nung sabi ko, bakit ayaw may try may segment? So, sumasali siya sa segment kahit wala siyang, yung ganon, naiisip. Yung wala siyang ambag doon, kundi kalokohan lang. So, wala sa akin kasi gusto ko i-build up siya eh. So, dinagdagan ko yung, ginawa ko yung 3K, minsan naging 4K, minsan naging 5K. Depende yon. Kung matuwa ako sa kanya, dinadagdagan ko, kung ganon. So, ayun na nga. So, ngayon, sinasabi niya na sinira ko daw yung team niya na meron sila. Hello? Anong team mo? Ha? Anong team nyo? Ha? Ba't hindi ko alam yun? Sino? So, ayun na nga guys. So, ang nangyari mga kauma. So, yun na, gumawa na kami. Ng team, dumami, lumaki. Aba! Tumagal-tagal, lumaki yung ulo. Gusto niya siya yung masunod. Pag ayaw niya sa members, ayaw niya papasukin. Tatawag yan sa akin. Si Lynn, tinanggal niya. Ni Keisho, hacker daw. Sino pa? Si Don Pulobe. Ang sabi niya kay Apa, tinawagan niya si Apa. Gustong sumali kaso lang pinupormahan siyan yan. Yun. So, parang babae lang daw ang habol. Eto namang si Apa, na brainwash naman ni Jan. So, suming-ayon siya doon. Hindi sila, dalawa na sila. Ngayon, sinasabi niya, si Apa daw may... Samantalang siya yung nagsabi kay Apa na gano'n. Come on. Tapos, edi iyon, kung sinong ayaw niya dyan sa OPLS na papasok, pag ayaw niya. Namimili siya, kailangan gusto lang niya, kailangan close lang niya. Yung pala, may balak magmatigas. Pagdating ng panahon na malawak na, kasi siya nga yung pinamahala ko doon, kung ano man ang mangyari, susunod sa kanya. Sorry naman.
Hindi lahat sa'yo sumunod. Pero, may natatawa lang ako doon sa mga nandun, mga conversation nila kasi ang team na pinalit nila is team walang pera. Pag wala kayong pera, pag may event kayo, pwede nyo kaming kunin sponsor. Willing naman kami, nag-sponsor niya kami sa iba eh. Tawa ako dito. Natawa ako sa part na to. So, ayun. Yun lang yung ano ko sa kanya, no? Masyado niyang binaliktad ang lahat. Yung bang, kesyo si Apa ganto, si Oma ganto, tapos about sa logo naman. Kesyo pinapahubad niya yung logo ngayon kasi inalis ko na nga siya, sa kanila daw yun. Paano naging sa kanila yun? Sa akin yung umapresent. Binayaran ko yun. Pinagawa ko kay Sisbel yun. Sisbel, gawa tayo ng logo. Si Apa, si Sisbel, ako nasa GC. Sabi ko kay Sisbel, gawa ka, gusto ko ganito. Sabi ni Apa, gusto kong ganito. Sabi ganito ni Apa, ganito kulay yung ganito niya. So, gumawa si Sisbel. Nag-suggest ako. Ang gusto ni Apa, violet, ako may gusto ng gold. Kaya nagkaroon ng violet na may gold yun. Ngayon, John Crush, alam mo ba ang ibig sabihin ng buong logo na yan? Wala kang alam? Hindi mo nga alam kung anong totoong logo na yan, kung anong ibig sabihin ng logo na yan? Di ba nang nagpa-games tayo, ano ang ibig sabihin ng logo natin? Di ba hindi mo alam? Di ka nakasagot. Paano mo nasabing sa'yo yan? Paano nasabi mo, kayo gumawa niyan? Ibig sabihin nga ng logo, hindi mo alam. Ibig sabihin, kung ano yung bawat nakalagay dun sa logo natin, sa logo ng OPLS, hindi mo nga alam. Paano mo sabihin na sa inyo yan? Tanong mo sa asawa mo, kay Sisbel, kung magkano yung binayad ko. Every month, nagbibigay ako sa kanya kahit wala siyang sahod. Dahil paggagawa lang niya sa logo ng OPLS, may bayad yun. Gago ka. Tangina mo. Push. Natatawa lang ako, alam mo guys. Nag-post ako doon sa kabilang apps. Comment siya ng comment doon. Comment siya ng comment. Putak siya ng putak doon. Tapos, putak siya sa GC nila. Nakakarating naman sa akin. Kaya minsan naman may pinaparating siya sa ibang ano. Kasi yung mga message niya sa akin, ang dami niyang tawag kasi gusto niya pa talagang ayusin. Hindi na eh. Ni-remove mo na si Apa. At ni-remove mo ako bilang isang admin. Nasaan yung respeto dun? Respeto ang tinanggal mo sa amin. Ngayon, tatanggalin ko bilang ikaw ay namumuno sa OPLS at bilang ikaw ay sinasaruhuran ko namin, mula ngayon, isa ka ng hampas lupa. Mula ngayon, wala ka ng sahod. Nga ka ngayon. Wala ka ng trabaho. Wala ka pang trabaho sa apps. Wala ka pang trabaho sa personal. Palamunin ka na naman. Kawawa. But anyway, mga kaoma, this is my last. Okay. Na para iparating dito sa lahat. Kasi yung iba kasi nagtataka, ano nangyari. Yun ang nangyari, guys. Ito ang buong nangyari. So, thank you for watching. Please subscribe and share and like and comment. Sorry pala sa mga naiipit. Alam ko kung sino-sino kayo. Na-appreciate ko yung lahat ng ano nyo. Yun. Good luck and God bless everyone. Bye mga kaumang. Magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat ng member ng OPLS. Ito gusto ko muna magbigay ng explanation. No? Kaya ako pumasok sa OPLS kasi
kinuha ako as president nila Jinky at ni Christian. Dati kasi mayroon ako dating team. Ayan sila Ate Ami, alam niya yan. Kung mga kasama ka member ko yan, sila Bibi ko, marami kami. Tapos, kinausap ako ngayon nila Christian at ni Jinky na dito na yung team mo, gawin na lang nating OPLS. Gagawin ka namin presidente. Ikaw ang presidente, ikaw masusunod dyan. Ikaw masusunod dyan. Ito si manager, siya lang ang ano. Ako, nandito lang ako sa likod, akong bahala sa mga dito ganon. Pero ikaw, presidente, walang ibang posisyon. Yun ang usapan naming tatlo. Okay, pinag-isipan ko yun. Dumating ng kinabukasan, sinagot ko na. Nag-isip ako. Okay, pumayag ako kasi sabi nga ni Mahal, andito naman ako Mahal, andito si Michelle, nakasuporta sa'yo. Sige, kaya mo yan. Ito na. Bagkus taliwas na sa iniasahan ko. Ang nangyari ito na. Bilang presidente, lagi ng binabypass ako. Sample na lang natin. Ito nangyari ng December 17 na gaganapin. Dapat tinanong muna nila ako doon, pinag-usapan muna namin tatlo yung kahit wala akong mailalabas sa pera. Kasi kinuha mo akong presidente, kinuha nila akong presidente. Di ba? Bypass ako doon. Pero pinalagpas ko yun. Nagtrabaho lang ako. Ito, pinatatrabaho yung YT. Ang gusto niya trabahoin yung YT. Ngayon, nagtatrabaho ko sa YT. Tapos, hindi ko akalain yung pagtatrabaho ko, hindi pala na-appreciate nila. Ang binabantayan lang pala, yung mga mali ko. Nasamantala, wala naman akong maling ginagawa eh. Ako ngayon nag-uubos ng oras dyan sa YT sa pagla-live. Kahit wala na ako maitapik, umuupo ako dyan. Diba? Tapos, makikita lang ako, nakakit ako sa ano, tapos kakainisan na, nagagalit na sila. Magagalit sila kasi instead na ubusin ko ang oras ko dun sa YT sa pagsusuporta ko sino mga naka-live dun. Diba? Bakit nandun pa raw ako sa iba? Yung nandun na inakyatan ko, nandun yon sa live ko sa YT. So, kailangan ko magpasalamat. Bukod doon, engagement pa rin yun. Part pa rin yun na engagement. Binabalikan ko lang yung sumusuporta sa atin kasi hindi natin member yun. Kahit sino sa inyo, tama ba ako mali? Di ba dapat yan, ganun tayo? Balikan natin kung sino yung mga sumusuporta sa atin, ipakita rin natin, suporta natin sa kanila. Dahil hindi natin sila member. Pero, yung account ko na Mario Antolen nandun sa live ni Papa Trite. Pero yung pala, minasama pala ni Christian yun. Naiinis siya sa ginawa ko dahil naka-guest ako dun sa isang live na yun na kay Dimple LC. Pero nandun yung nakasuporta sa live yun sa YouTube, si Dimple LC. So anong mali dun? Bakit bigagawa nyo ng issue? Hindi nyo ba na-appreciate ang ginagawa ko sa YouTube sa pagtatrabaho ko? Na kahit na ako sunod-sunuran na ako sa mga sinasabi nyo. Diba? Tapos ito sasabihin nyo pa, ako nagpatanggal kay Stefano. Hindi ako nagpatanggal kay Stefano. Nagdadaing kayo sa akin, sinagot ko lang kayo, sinabi ko lang din ang opinion ko. Pero di ko sinabing tanggalin nyo. Bakit babaliktarin ko? Di ba ikaw apa nagpatanggal kay Stefano? Oh. Kay Daddy Cole, gagasasabihin nyo sa akin. Si Daddy Cole, ako rin nagpatanggal kay Daddy Cole sa YT. Hindi ako nagpatanggal. In-explain ko lang sa inyo. Nasabi ko, dapat maging aware yung mga may hawak ng YT. Dapat turuan, mga ganito. Kailangan magsasabi kung magbubukas na YT kasi baka mamaya ako nakikipag-engage ako sa ibang live doon. Nandun ako. Tapos bubuksan nila. Pwedeng ma-demonetize ang YT pagka ganon. Nagsasabay-sabay ng gamit. Yun ang sinabi ko. Pero hindi ko sinabing tanggalin. Diba? Ngayon sa nangyayari na to, ang dami yun ang sinasabi. Pero kayo ang may mga issue sa kanila. Kayo ang may mga issue lahat dyan. Sinabi ko lang din yung mga nakikita ko. Tapos babalik ta rin nyo. Ayun. Eto na ngayon. Aalisin ko ng OPLS. Ibabalik ko na yung dati kong team. Sino sa inyo, sa mga member, ang gustong maiwan at sumali sa team namin ng mga nandito? Ang mga kukunin ko mga co-founder ko, ang mga OFW. Na kung sino ang may gusto. Yun ang kukunin kong co-founder. Yun ang magiging co-founder.
Yon. Itutuloy ko pa rin ang team na kinuha nila, na sinira nila. Kasi ang sakit sa akin yung ginawa nila na hindi pala nila na-appreciate yung ginagawa kong pagtatrabaho. Na gusto naman nila, ang gusto nilang talaga mangyari, na trabahuin ng trabahuin yung YT. Yun lang naman talaga ang goal nila eh. Yung mapalago yung YT. Pati nga yung Facebook, pinahawakan na kay Kram. Dahil nakikita nila, kikita sa Facebook. Oh. Ang sa madaling salita, gusto lang gamitin ang team. Gusto lang gamitin ang team para lang sa kapakanan nila. Yun lang ang nakikita ko dito. Mga sarili lang nilang iniisip nila. Yun ang totoo. Hindi ako plastic na tao. Totoo akong tao. Diretso ako. Totoo. Itong mga nakikita ko. Itong nakikita ko. Kaya kung sino sa inyo ang gustong sumali sa team ko, magpaiwang kayo. Sino mga ayaw, walang problema. Ako, sa lahat ng members, sa lahat sa inyo, wala akong problema sa inyo, sa mga kapatid ni Oma. Wala akong problema sa inyo, Bea, sa lahat. Ang issue dito, sila Oma at sa Christians, yun lang. Labas na kayo lahat doon. Gusto ko ipaunawa sa inyo. Ngayon, pasensya na kayo kung naapektuhan kayo sa pangyayaring ito. Dahil hindi ko na rin naman din kaya na mag-istipa ng makipagplastikan sa kanila. Ayaw ko rin ng ganun. Ako totoong tao ako, hindi ako plastic na tao. So, yun lang. Kung sinong gusto magpaiwan, sinong sumama sa amin, welcome kayo lahat. Kung lahat kayo gusto nyo, welcome kayo lahat. Kahit sila Bea, welcome yan. Pero ito lang ang ano namin dito. Gusto lang dito good vibes. Walang issue, walang mga ganun silipan, walang ganun. Gusto ko magsama-sama tayo para lang sa kasayahan. Yun lang po. Magandang gabi. Pasensya na uli kayo. Sorry talaga. Ipaalala ko lang po sa'yo ulit ha. Kinuha ka namin president para president ka ng OPLS. Hindi ibig sabihin hawak mo pati yung VIPs. Sa mga VIPs, pare-pareho kayo lahat nag-work. Nag-work kayo sa akin. Pare-pareho kayo lang doon nyo. Magkanya-kanya kayo ng pinangahawakan. Ito yung time guys, na galit siya kasi pinahawakan ko kay Steph yung sintonado. Bakit daw binigyan ko pa ng trabaho? Hindi naman nangangahulugan na nakikialam ako sa VIP. Kasi yung akin lang naman nun, pero protektahan lang kita. Baka kasi nakakalimutan yun, yung mga ginagawa ni Stefano. Yun lang ang akin. Pero ano rin naman kasi yun, sakop rin naman ang ano nun eh. Yung sa mangyayari about dyan sa event, ang OPLS ang dito sa ano ko, sa amin, sa side namin. Kasi syempre, gagamitin mo rin kami, di ba? Kaya, kailangan ko rin din naman natin na mapapag-usapan din yun. Di ba? Pero yun lang, ang concern ko lang talaga dyan, Oma, kung bakit mo na naman yun. Akala ko kasi ang iniisip ko, napasasahurin mo na naman siya, ganito, tapos di siya nagtatrabaho. Tapos, gano'n yun lang. Ngayon, pinaliwanag mo na sa akin, okay na, naintindihan ko na, Oma. Okay na yun. Okay na yun. Huwag ka na mag-isip doon.